Dave, please, huwag mong gawin sa akin to. Nagsusumamo siya. Kung gusto mong makasama ang babae mo, maghiwalay na lang tayo. Hindi kita hahabulin. Hindi ako magsasampa ng kaso, pangako. Hindi ako ganong katanga, Sarah. Alam kong kapag nabuhay ka, sisirain mo ako. Mahigpit na humawak si Sarah sa armrest. Nanginginig ang buo niyang katawan. At walang humpay sa pagtulo ang luha sa mga mata niya. Please, maawa ka. 12 taon, Dave. 12 taon kitang minahal. Kung yan lang ang sasabihin mo, then, it's time. Naramdaman ni Sarah ang pagluwag ng hawak ni Dave sa wheelchair niya at doon pa lang alam niya na ito na ang magiging katapusan niya. Wala na ang silbi ang pagsusumamo niya kay Dave. Goodbye, Sarah. Tahimik lamang ang loob ng sasakyan. Nakatingin lamang si Sarah sa bintana habang nadaanan nila ang mga ilaw ng poste. Katabi niya si Dave na nakahawak sa manibela. Seryoso ang muka, katulad ng nakaraang linggo. Sinulyapan niya ang kanyang asawa at gusto niya magtanong pero hindi niya magawa. Natatakot siya na baka mauwi na naman sa malalang pag-aaway kung magtatanong siya dito. May katob na siya na matagal na siyang niloloko ng kanyang asawa. Pero pinili niyang huwag iyong pansinin. Nitong nagdaang buwan lamang, lalong lumakas ang kutob niya kaya naman nagpaimbestiga na siya para malaman. 12 taon na sila. 12 taon ng pagsasama. Noon ay hindi niya na kayang isipin na magagawa ni Dave na lokohin siya. Pero mula nang maaksidente sila at siya ang pinakanapuruhan na naging dahilan kaya nalumpo siya at nawala ng kakayahan na makapaglakad. At hindi lamang yon, dahil nasunog din ang kalahati ng kanyang muka dahil hindi agad siya nakuha sa loob ng sasakyan noong naaksidente sila. Naramdaman niya ang panlalamig nito. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang caller, nakita niya ang pangalan ni Ina. Napakunot noo siya. Hindi naman basta-basta tumatawag ang kaibigan niya ng ganitong oras kaya siguro may mahalaga itong sasabihin. Hindi na siya nag-alangan na sagutin ang tawag nito. Hello? Sagot niya. Sa kabilang linya, hingal na hingal naman si Ina. Sarah, kailangan mong makinig sa akin. Tama ngang hinala mo may babae ang asawa mo. Ha? May babae siya. May patunay akong niloloko ka lang niya. Lumunok siya. Ramdam niya ang bumibilis ang tibok ng puso niya. Ina, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Ina. Nakumpirma ko na tamang hinala ko na ang babae niya ay ang sinasabi niyang kliyente niyang modelo. Kailangan natin magkita. Nasaan ka ngayon? Hindi na siya nakasagot dahil biglang inagaw ni Dave ang cellphone mula sa kamay niya at pinindot ang end call. Tahimik ulit ang loob ng sasakyan. Pero this time, sobrang tense ni Sarah dahil sa kanyang nalaman. Dahan-dahan, ibinalik ni Dave ang phone sa dashboard. Tapos, lumingon siya kay Sarah. May bahagyang ngisi sa labi nito. Dave, anong ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinabi ni Ina? Totoo bang niloko mo lang ako? Hindi ito sumagot. Nakatuon lang ang paningin nito sa harap. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Di niya alam kung saan sila pupunta. Nandalabo na rin ang kanyang paningin dahil sa mga luha na hindi niya napigilan. Mahinala naman siya pero masakit pa rin pala ngayon na nakumpirma niya na ang totoo. You cheated on me after everything I've done for you. Well, malamig na putol na Dave. Apparently, nagsawa na ako. Nandigas si Sarah, lalong nanikip ang dibdib niya. Hindi siya makapaniwala na iyon lang ang dahilan kaya niloko siya nito. Dahil lang sa nagsawa na ito sa kanya. Marami silang pangako sa isa't isa. Tandang-tanda niya pa na sa vow ng kanyang asawa noong araw ng kasal nila ay sumumpa itong hindi siya nito sasaktan. Ngunit sa huli ay hindi rin ito natupad. At dahil lamang sa dahilan ng nagsawa na ito sa kanya, ay niloko na siya nito.
I wanted to try a new dish. Patuloy pa ni Dave na para bang isa lang siyang dish na 12 taon nitong kinonsume at nang magsawa na, basta na lang siyang isinantabi at hindi na ulit nito muling titikman o titingnan man lang. Iisa lamang ba akong dish na basta mo na lang na pinagsawaan? Hindi naman sumagot si Dave. Nakatuon lang ang buo nitong atensyon sa harap. Gusto ni Sarah na marinig ang iba pa nitong dahilan kung bakit bigla siya nitong niloko. Hindi sapat na nagsawa na ito sa kanya. Kailangan niyang malaman kung may nagawa ba siyang hindi maganda at sa kung anong aspeto siya nagkulang. Sinabi ni Dave ang lahat ng dahilan nito, kung paano hindi lamang ito nagsawa, kundi nawala rin ang pagmamahal nito sa kanya at kung paano ang lahat ng ginagawa ng mga sakripisyo niya ay binaliwala lang dito. Dahil nga sa wala na itong katiting na kahit anong nararamdaman para sa kanya. Na kahit ang appreciation ay wala na rin. He wants to erase her from his life entirely. Like a chapter he never wants to read again. Dinala siya ni Dave sa malayong lugar. Hindi niya magawa na ipaalam kay Ina ang kinaroroonan niya. Dahil itinago ni Dave ang cellphone niya. Hindi niya magawang lumabas ng sasakyan dahil nakalock iyon. Hindi niya magawang tumakas mula kay Dave dahil wala naman siyang kakayahan na gumalaw mula sa wheelchair niya. Hindi siya makatakbo. Umiiyak lamang siya. Pilit niyang pinapaunawa sa kanyang asawa kung gaano siya nitong kamahal. Ngunit sadyang wala na itong pakialam pa. At para maibigay ko ang buhay na gusto ng taong mahal ko ngayon, dugtong ni Dave, sabay sumulyap sa kanya. Kailangan mong mawala. Para namang gumuho ang mundo ni Sarah, namuo ang matinding takot sa kanyang dibdib. Oh, what do you mean? Ngumiti si Dave habang nakatuon pa rin ang mata sa kalsada. If I were you, nagpaalam ka na sana sa kaibigan mo. Huminto ang sasakyan sa tabi ng bangin. Napahawak si Sarah sa wheelchair niya. Ang takot sa kanyang dibdib ay lalo pang lumala. Dave, anong ginagawa mo? Dahan-dahan siyang hinarap ng lalaki. It's time for you to say goodbye to the world. Nanlambot ang buong katawan niya. 12 taon tayo. Malamig na sabi ni Dave. Pero dahil sa'yo, nawala ang kalayaan ko. Hindi ako pwedeng magsimula ng bagong buhay habang nandito ka pa. Gusto kong mamuhay kasama si Kylie. At ayaw niya na makasama ako habang nandito ka pa. At habang kasal pa tayo. I want to be free from you completely. Takot na takot siya nang bumaba na si Dave sa sasakyan at noong ilabas siya nito. Habang tinutulak nito ang wheelchair niya patungo sa gilid ng bangin, sinasabi nito sa kanya ang lahat ng pangarap nito, kasama ang babae nito at kung paano ang gusto raw nilang magkapamilya nang wala ang kahit anong alaala niya. Takot na takot siya. Sinubukan niya ng magpumiglas ngunit ano pa ba ang laban niya kung wala na sa kanya ang kakayahan na makapaglakad? Kung hindi niya naramdaman ang kalahati ng katawan niya. Napakadali na lamang para dito na gawin ang gusto. Please, umiiyak na pagsusumamo ni Sarah. Makikipaghiwalay na lang ako. Hindi ko kayo guguluhin ng babae mo. Hayaan mo na lang ako mabuhay. Ngumisi si Dave. Hindi ako ganong katanga para gawin yan, Sarah. Alam kong magsasampa ka ng kaso. Alam kong sisirain mo ako. Takot na takot siya nung huminto na sila sa pinakagilid ng bangin. Kung hindi hawak ni Dave ang wheelchair niya, ay kanina pa siyang nahulog dito. Dahil halos ang panghuling gulong na lang ng wheelchair niya ang nasa lupa. Oh, are you seriously going to kill me right now? More than killing you, honey. I'm going to take everything from you. Napahiyaw sa takot si Sarah. Dave, please. Say goodbye now. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin habang nabubuhay ka pa. Dahil sa oras na bitawan ko to, mawawalan ka ng kakayahan na makapagsalita. Dahil tuluyan ka nang mawawala sa mundong to. Walang sino man na makakatulong sa'yo dito. Walang makakaalam na nandito ang bangkay mo. At iyak akong pagpipiyasahan ka lang ng mga insekto. O kaya'y mababangis na hayop.
Dave, please don't do this. Humikbi siya. So say everything you want to say now, Sarah. Sa halip ay patuloy pa ni Dave. Kung gusto mo pa akong isumpa, gawin mo na. Dave, please huwag mo gawin sa akin to. Nagsusumamo na siya. Kung gusto mo makasama ang babae mo, maghiwalay na lang tayo. Hindi kita hahabulin. Hindi ako magsasampa ng kaso, pangako. Hindi ako ganun katanga, Sarah. Alam kong kapag nabuhay ka, sisirain mo ako. Mahigpit na humawak si Sarah sa armrest. Nanginginig ang buo niyang katawan at walang humpay sa pagtulo ang luha sa mga mata niya. Please, maawa ka. 12 taon, Dave. 12 taon kitang minahal. Kung yan lang ang sasabihin mo, then it's time. Naramdaman ni Sarah ang pagluwag ng hawak ni Dave sa wheelchair niya. At doon pa lang alam niya na ito na ang magiging katapusan niya at wala nang silbi ang pagsusumamo niya kay Dave. Goodbye, Sarah. Bigla siyang tinulak ni Dave sa bangin. Sumisigaw si Sarah at ang asawa niya, walang ibang ginawa kundi pagmasdan siyang mahulog hanggang sa hindi na siya nito makita dahil sa dilim ng gabi. Nahulog siya sa kawalan. Humagibis ang hangin sa paligid ni Sarah. Napapikit siya habang nahuhulog. Ang mundo'y umiikot. Ang dibdib niya ay halos pumutok sa takot. Ganito na ba matatapos ang lahat? Sa gitna ng pagbagsak, pumasok sa isip niya ang mga alaala. Ang 12 taon na lang pagsasama. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. At ang paniniwalang minahal siya ni Dave. Ngunit ang lahat ng iyon ay napalitan ng sakit at pagtataksil. Tumama at gumulong siya sa matigas na bato. Naramdaman niya ang sugat sa kanyang ulo. Patuloy siya sa pagulong. Ramdam niya ang pagkirot sa buong katawan na parang bawat buto niya ay nabasag. Napahiyaw pa siya sa sakit, ngunit nalunod iyon sa hangin. At bago pa tuluyang mahulog sa kailaliman, may biglang sumalo sa kanya. Isang tingin ni Sarah ay sanga ng punong kahoy. Nakasabit ang katawan niya roon. Duguan, nanginginig, halos wala ng lakas. Humahagulgol siyang pilit na napakapit sa kahoy. Kahit wala ng kahit anong lakas ang natitira sa katawan niya. Diyos ko, ayoko pa pong mamatay. Pakiramdam niya ay pilay na ang buong katawan niya dahil sa lakas ng impact ng bawat bagsak ng hulog niya kanina. Kaya hindi niya magawang kumilos o umalis kung saan siya ngayon. Dumadaloy ang dugo sa kanyang sentido. Ngunit sa kabila nun, buhay pa siya. Sa huling lakas na natitira, ibinulong niya ang panalangin. Lord, please save me. Napapikit siya habang pumapatak ang luha. Hindi dapat ganito ang ending ko. Gusto ko lang ng tahimik at masayang buhay. Ayoko mamatay ng ganito. Hinaplos ng hangin ang kanyang muka at unti-unti naglaho ang kanyang malay. Hindi niya alam kung may tutulong ba sa kanya, kung makakaligtas pa ba siya. Sa sandaling iyon ay sinuko niya na lang ang sarili sa Diyos. Hinayaan na ito magpasya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang kisame na may detalyadong ukit at gintong disenyo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito ospital at hindi niya masabi kung nasaan siya ngayon. Ang paligid ay tila isang royal suite, kaya hindi niya masabi kung nakaligtas ba siya o kung ito ba ay langit at dito siya napunta. Sinubukan niyang gumalaw, sumakit ang buong katawan niya. Aray, nilibot niya ang tingin sa buong silid. Hindi ganito ang langit na sinasabi ng mga tao, pero hindi niya rin naman masabi kung anong lugar ba ito. O kung talaga bang nag-i-exist. Hindi niya masabi kung imagination niya lang ba ito at ang utak niya ay naglalaro at gumagawa lang ng imahinasyon nang sa ganon ay hindi maging masakit ang pagkamatay niya. Sa gitna ng pag-iisip niya ay biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok doon ang isang matandang babae na nakasuot ng uniformeng pangkatulong. Nagulat na ito nang makitang gising na siya. Nagising na po pala kayo? Mabuti naman kung ganon. Sandali at tatawag lang ako ng mga doktor. Napatingin si Sarah sa matanda. Akmang aalis na ito nang magtanong siya. Nasaan po ako?
Ngumiti naman ng banayad ang matanda. Nasa silid ho kayo ng aming amo. Silid? Opo, Royal Chamber po. Lalo namang naguluhan si Sarah. Ano pong ginagawa ko rito? Paano po ako napunta rito? Ang aming amo po ang nakaligtas sa inyo. Kayo po ay natagpuan sa ibaba ng bangin. Halos wala ng buhay. Nanlaki ang mata ni Sarah. Bangin? Tumango ang matanda. Kung paano po kayo napunta rito, mas mabuti na pong sa kanya ninyo itanong. Napahawak si Sarah sa dibdib niya. Nasaan siya? Bahagyang yumuko ang matanda. Darating po siya mamaya. Siya lang po ang nakakaalam ng buong nangyari. Nagpaalam muli ang matanda sa kanya. At pagbalik nito ay kasama na nito ang isang matandang doktor na nagsabing nasa maayos na ang kalagayan niya. Nilinaw niya pa nga sa doktor na totoo ngang nangyari ito at hindi lamang ito basta gawa-gawa ng isipan niya. At ang doktor na mismo ang nagkumpirma sa kanya, nakaligtas nga siya sa tulong ng amo na sinasabi ng matandang katulong kanina. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw kay Sarah, hindi siya basta nakaligtas. May dahilan kung bakit hindi siya pinabayaan ng tadhana. Tahimik ang silid matapos masigurado ng mga doktor na maayos na siya at matapos niya rin kumain. Nang sa ganon ay bumalik daw ang lakas niya. Mag-isa lamang siya sa malawak na silid na iyon. Tanging mahinang tunog ng aircon at yapak ng mga kasambahay sa labas ng silid ang maririnig. Si Sarah ay nakahiga pa rin sa malambot na kama. May mga bagong palet na benda ang kanyang mga braso at binte. At may bahagyang hapde ang nararamdaman sa tuwing gagalaw siya. At ang payo sa kanya ng doktor ay pagpahinga muna siya dahil hindi pa rin daw naghihilom ang mga sugat niya. Ilang sandali pa, bumukas ulit ang pinto ng silid. Dalawang kasambahay ang lumapit at magalang na nagpaalam na papalitan ang compress sa kanyang noo. Habang ang isa naman ay nag-aayos ng kanyang unan. Kung kailangan niyo po ng tulong ko, o kahit ano tawagin niyo lang po kami, sabi ng isa. Salamat, mabait niyang sabi sa mga ito. Lalabas na po kami. Paalam pa nila at yumuko ang mga ito. Ngumiti lamang siya at pinagmasdan ng dalawa na lumabas na ng silid at muli siyang naiwang mag-isa. Habang nakatitig siya sa kisame, unti-unting bumabalik ang alaala niya. Ang nangyari bago na siya pumunta dito. Natatandaan niya pa ang lahat ng sinabi sa kanya ni Dave at kung paano ang walang awa na tinulak siya nito sa hangin. Nang gabing iyon, bagaman ayaw niya pang mamatay, inakala niya talaga na iyon ang katapusan niya dahil napakalalim ng bangin na iyon. At tulad niya ng sinabi ni Dave, ay walang makakatulong sa kanya. Kaya, palaisipan sa kanya kung paano niyang nagawa na makaligtas. Pagbalik ng matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Lena, tinanong niya ito kung hindi pa rin ba pumabalik ang taong tumulong sa kanya. Dumating na po si senyorito, siya po ang nagligtas sa inyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pwede ko ba siyang makausap? Ngumiti ang kasambahay. Nandito na po siya. At sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Napatingin doon si Sarah. Nakita niyang pumasok ang matangkad na lalaki. Malaadonis ang pangangatawan at tindig nito. At ang presensyang tila natural na nangingibabaw sa paligid. Ang mga mata nito ay malamlam, ngunit may malalim na tumingin sa kanya. At ang mukha ay napakagwapo, parang hinango sa isang alamat. Parang isang tunay na prinsipe. Napahinto ang paghinga ni Sarah. Kanina ay naniniwala na siya na nakaligtas nga siya mula sa kamatayan at buhay pa siya. Pero ngayon, muli siyang nagduda dahil napakagwapo ng lalaki. Para bang isa tong anghel na magsusundo sa kanya. Lumapit ito sa kanya nang may bahagyang ngiti sa labi. I'm glad you finally gained your consciousness. Napatitig lang siya dito. Ilang segundo ang inabot ang pagkatitig niya sa binata bago nag-sink in sa kanya ang lahat. Ikaw po ba? Ikaw ang tumulong sa akin? Tumango ang lalaki. Oo, ako nga. Lumapit pa ito at marahang tumayo sa tabi ng kama. My name?
is Silas Elizalde. Parang may biglang init na dumaloy sa dibdib ni Sarah. Silas, nilunok niya ang laway. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo. Hindi niya matapos ang pangungusap dahil humina at nanginig ang kanyang tinig. Namuo rin ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti naman ng banayad si Silas. Walang anuman. Masaya ako nakaligtas ka. Saglit siyang nag-isip bago nagtanong. Pero, paano niyo po ako natulungan? Paano niyo po ako nahanap doon? Ang lugar na pinagdalhan sa akin ng asawa ko ay sobrang liblib. Malayo sa kabihasnan. Nasa area kami noon para mag-aral. Naguluhan siya. Mag-aral po? Tumango ito. Yes. Isa ako environmental researcher. May team ako na nag-aaral ng forest ecosystem, mga bihirang halaman, natural na medicinal plants, at mga species na tumutubo lamang sa malalayong kagubatan. Ang lugar kung saan ka namin nahanap ay isang protected forest zone, kaya may mga tao kami roon. Nanlaki ang mata ni Sarah. At nakita nila ako? Oo. Isa sa mga tauhan ko ang unang nakapansin sa'yo. Bagyang bumigat ang boses ni Silas. Nakasabit ka sa isang sanga. Halos wala ng buhay. Nung una nga inakala naming wala ka na. Napapikit si Sarah. Naaalala niya na naman ang lamig ng hangin at kung paano siyang nahulog sa bangin. Pero thankfully, patuloy pa ni Silas, nang aming suriin ay may pulso ka pa. Mahina na nga lang at kung siguro ay na-late pa kami ng dating, maaaring hindi ka na nakaligtas. At dahil may pulso ka pa nun, agad ka naming dinala rito sa private medical wing ng estate. Kaya pala ganito ang silid? Tumango si Silas. Yes, that's why you're in my chamber right now. Saglit itong tumahimik, tsaka tumingin ng diretso kay Sarah. At habang ginagamot ka, unti-unti kong na-figure out na hindi lang basta aksidente ang nangyari sa inyo. Nanikip ang dibdib ni Sarah at bahagyang kumunot ang noo ni Silas habang tinitingnan ang reaksyon niya at nakita nga nito doon ang takot, sakit at galit. Wala namang taong mapupunta sa ganoong lugar nang walang dahilan. At ang paraan ng pagkakahulog mo, malinaw na may gumawa nun sa'yo. Napayuko si Sarah. May luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Someone planned to do that to you. Napahigpit ang kamao niya. Alam ko. Marahang sinabi ni Silas. Kaya para masigurong ligtas ka, dinala ka rito. Hindi magiging ligtas kung dadalhin kita sa ospital. Kaya habang hindi ako nakakasiguro, ako ang nagpasyang itago ka muna dito. Tahimik na tumulo ang luha ni Sarah. Salamat. Mahina ang boses niya. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Pero kung hindi dahil sa'yo, baka nga wala na ako ngayon. Utang na loob ko sa'yo ang buhay ko ngayon at habang buhay ko itong tatanawin na isang malaking utang na loob. Buhay ka, and that's enough for me. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. And I know may dahilan kung bakit ka nabuhay. Maraming salamat. Tangi niyang sinabi. Don't mention it. Sagot nito. Magpahinga ka ulit. Kailangan mo yan para bumalik agad ang lakas mo. Lumipas ang mga araw at kahit papaano ay bumalik na nga ang lakas ni Sarah dahil sa lahat ng gamot na ibinigay ng doktor at tulong ng mga tao roon sa kanya. Isang beses niya lang na nakita si Silas at nung pumasok ito sa chamber kung nasaan siya nang malaman na gising na pala siya. Matapos noon ay hindi na ito bumalik at nang tanungin siya ni Manang Lena, palagi lang daw talagang abala si Silas sa trabaho nito. Environmental researcher. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na iyon ang trabaho ng binata at tila ba tinadhana talaga na makita siya nito sa bangin na iyon. Sa dami kasi ng lugar na maaaring puntahan ng isang environmentalist na tulad ni Silas, doon pumunta ang team nito kung saan siya hinulog ng asawa niya.
Mukhang maging ang tadhana ay against din sa kagustuhan ni Dave na mawala siya. Lumipas ang oras at sumapit na ang gabi. Buong araw lang siyang nasa loob ng chamber at bumawi ng lakas. Tahimik na ngayon ang buong estate. Ngunit sa loob ng silid ni Sarah, isang impyernong alaala ang muling bumabalik habang mahimbing na sana ang kanyang tulog. Hindi. Dave, please. Pawisan ang noon niya. Panay ang galaw niya sa kama. Pilit pa rin ang mga mata niya, ngunit may nahuhulog na roong mga luha. Mahigpit ang kapit niya sa kumot. Nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang panaginip, malinaw pa rin ang lahat. Ang malamig na ngiti ni Dave, ang madilim na bangin kung saan siya nito hinulog, at ang mga salitang binitiwan nito bago siya itulak. Say goodbye now. At napasigaw na lang siya. Bigla siyang napaupo. Halos mapunit ang lalamunan niya sa sigaw. Takot at takot siya nang makita ang silid kung nasan siya at ang malamlam na lamp sa kanyang tabi. Napagtanto niya niligtas na siya at binabangungot lang siya ng ginawa ni Dave sa kanya. Sa lakas ng sigaw niya ay narinig iyon ng ibang tao. Biglang bumukas ang chamber niya at agad na pumasok ang dalawang kasambahay. Miss Sarah, mabilis na lumapit sa kanya. Isa ang humawak sa kanyang balikat at ang isa naman ay nag-abot ng tubig. Huminga po kayo ng malalim, miss. Nanginginig pa rin siya habang umiiyak. Inaalalayan naman siya ng dalawa hanggang sa kumalma na siya. Panaginip lang po yun. Ligtas na po kayo. Huwag na po kayong matakot, miss. Wala na pong mananakit sa inyo. Hinaplos ng isa ang kanyang likod. Paikot-ikot para pakalmahin siya. Unti-unti namang bumagal ang paghinga ni Sarah. Ngunit ang sakit sa dibdib, hindi pa rin nawawala. Hindi po papayag si Sir Silas na may mangyari sa inyo kaya huwag po kayong matakot, miss. Halos ganito na ang nangyari sa kanya gabi-gabi. Pare-parehong bangungot. Pare-parehong takot ang nabubuhay sa loob niya. Pakiramdam niya sa tuwing nag-a-appear iyon, kahit sa pagtulog niya, hindi pa rin siya ligtas. Para bang kahit sa panaginip niya, ay gusto talaga siyang patayin ni Dave para lang malaya na nitong makasamang babae nito at makuha ang lahat ng mga pinaghirapan niya. At sa bawat pagkakataon na binabangungot siya ng nangyayari sa kanya, nariyan ang mga kasambahay. Hindi siya iniiwan. Pinapaalala sa kanya na ligtas na siya dahil nasa pangangalaga na siya ni Silas. Kinabukasan, maagang dumating ang mga doktor upang suriin ang kalagayan. Unlike na tong nagdaang araw na ang matandang lalaki na doktor lamang ang sumusuri sa kanya, ngayon ay 3 na silang doktor at may kasama pang isang therapist at 2 nurse. Isa-isang tsinek ang kanyang vital signs, ang mga sugat at ang galaw ng kanyang mga paa. Tahimik lamang si Sarah habang ginagawa ang lahat, hanggang sa nagsalita ang isa sa mga doktor. Miss Sarah, base sa mga symptoms ninyo, ang recurring nightmares, anxiety at emotional distress, nakadevelop po kayo ng post-traumatic stress. Post-traumatic stress? Tumango ang doktor. PTSD. Normal po ito sa mga taong nakakaranas ng matinding trauma. Huminga siya ng malalim. Kaya pala kahit gising siya, parang bumabalik pa rin ang lahat at pakiramdam niya anumang sandali ay may mga magbabalak pa rin na patayan siya. Na kahit ang baba ng kama niya ay hindi niya magawang tingnan dahil iniisip niya na ang bangin iyon. Habang nagpapatuloy ang paliwanag ng doktor ay biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Silas. Nakasuot ito ng simpleng itim na tank top at mukhang kakatapos lang nitong mag-jogging dahil may hawak pa itong water bottle at may bakas pa ng pawis. Agad na tumayo ng tuwid ang lahat ng doktor at nurse at sabay-sabay silang yumuko sa harap ni Silas na para bang isang prinsipe ang nasa harapan nila. Good morning, senyorito. Nagulat at nagtaka naman si Sarah. Muli siyang napaisip kung ano bang klaseng tao talaga si Silas. At ganito na lang ang respeto ng lahat dito. His power
clearly doesn't come from status alone. There's something deeper. Something that makes people fear him. Tumango lamang si Silas sa mga doktor sabay sabing, "Proceed." Nagpatuloy ang doktor sa paliwanag. Ngayon ay direktang kay Silas. In addition to her PTSD, may residual injuries pa mula ng pagkahulog. At base rin sa medical history na nakuha namin, may previous car accident siya na nakaapekto sa lower spine. Bahagyang kumunot ang noo ni Silas. So that's why she can't walk. Opo. Tumingin si Silas kay Sarah. Walang awa ang mga mata nito. Pag-aalala lamang. At iyon ang mas nagpaantig sa kanyang damdamin dahil hindi siya nito kinakaawaan. Do everything to help her. Diretsong sabi ni Silas bago binaling ang tingin sa mga doktor. Lahat ng paraan ay gawin ninyo. Nagkatinginan ng mga doktor bago sumagot ang isa ng puno ng paggalang. Opo, senyorito. Gagawin po namin ang lahat. Tahimik lamang si Sarah, ngunit puno ng tanong ang isip niya. Bakit? Bakit sobrang malasakit nito sa kanya? Bakit handa nitong gawin ang lahat para matulungan siya gayong hindi naman siya nito kilala? At ang tangi lamang na alam nito sa kanya ay ang pangalan niya. Tsak nga na hindi alam ni Silas kung anong apelyido niya o kung ilang taon na ba siya pero handa pa rin itong tulungan siya. Pagkatapos mautusan ng mga doktor, lumabas na ng silid si Silas. Sinabi na kapag may problema ay magsabi na lamang dito. With therapy, medication at rehabilitation, magiging manageable po ang PTSD ninyo. Pahayag ng doktor sa kanya. Huminga siya ng malalim. At ang mga sugat ko, unti-unti na naghihilom ang iba sa kanila. Pero ang iba, dahil sa malalim ay mas mabagal ang paghilom. Nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa dibdib niya. Paano po ang paglalakad ko? Sa tingin niyo po ba'y makakabalik pa? Alam ko po kasi na tumama rin ang paa ko na dati nang may pilay nung nahulog ako. Kaya nag-aalala po ako kung lumala po ba ang kondisyon nito o hindi na rin po ako ulit makakapaglakad pa. With proper physical therapy and treatment, mataas po ang chance na makakalakad kayong muli. Nanlaki ang mata ni Sarah. Talaga po? Tumango ito. Yes, at magaling po ang buong team dito kaya tiyak naming may magagawa kaming paraan. And we will do everything to restore your mobility. Pinag-utos din po ba ni Sir Silas na solusyonan? Kahit yung matagal ko nang iniinda? Yes, Miss Sarah. He told us to do everything. And that includes restoring your mobility. Labis-labis ang pasasalamat ni Sarah kay Silas dahil sa lahat ng tulong at ginawa nito sa kanya. Lalong nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso at iniisip niya na hulog ng langit na dumating si Silas para matulungan siya. Akala ni Sarah ay matagal niya namang makikita si Silas. Kaya naman nagulat at agad siyang napangiti ng kinahapunan ay bumisita ito sa chamber niya. At ito pa mismo ay nagdala ng gamot na kailangan niyang inumin sa oras na yon. Salamat. Tumingin siya kay Silas na nagtataka siyang tiningnan. Siguro dahil kanina pa siyang nagpapasalamat dito. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng ginagawa ninyo. Huwag mo munang isipin yon. Banayad na sagot ng binata. Magpagaling ka muna. Dahil sa tulong mo makakapagpagaling ako. Sagot niya. I'm glad to hear that. Tugon nito. Kung ano mang kailangan mo para sa pagpapagaling mo, we will help you. Napangiti siyang muli. Hindi ko na alam kung ilang beses ko na itong nasabi sa'yo. At hindi ko rin alam kung nagsawa ka na bang marinig to pero maraming salamat sa lahat. Pakiramdam ko ay isa kang anghel na pinadala sa akin. Tiningnan siya nitong mabuti, ngunit hindi ito sumagot. Ngumiti naman siya sa binata habang nangingilid pa rin ang luha sa kanyang mga mata. At bago ito tuluyang lumabas ang silid niya, nilingon siya nito. You're welcome. Sabi nito at bahagya ring ngumiti. Just remember,
Hindi ka na nag-iisa ngayon. At sa sandaling yon, sa gitna ng trauma, sakit at takot, may munting liwanag na muling sumindi sa puso ni Sarah. Habang nagpapahinga si Sarah sa chamber, sa kabilang banda naman ay nasa loob ng opisina si Silas. Malawak ang opisina, dark wood furniture and glass walls na tanaw ang kabundukan sa malayo. Seryoso ang ekspresyon ni Silas habang nakaupo siya sa kanyang desk. Ibang-iba ang aura niya ngayon. Hindi na siya yung sobrang kalmado. Yun lang naman kasi ang pinapakita niya kapag kaharap niya si Sarah, nang sa gayon ay hindi ito matakot sa kanya. Pero ito ang totoong siya. He's cold and feared by many. No one earns the title without reason. The truth is, he's merciless. Hindi siya tunay na maawain. Confirm na lahat, Silas. Naroon sa kanyang harapan ang kanyang assistant at matalik na kaibigan na si Leon. Ito ang kanang kamay niya. Ang taong may access sa halos lahat ng classified information sa mundo. Inabot nito ang tablet sa kanya at agad naman siyang sinuri ang mga iyon. Naroon ang mga larawan ng dating buhay ni Sarah, kasama ang asawa nitong si Dave. At naroon din ang mga larawan ng bagong buhay ni Dave nung nawala ang asawa nito. Dave already moved in with a mistress 3 days after Sarah's death. Bahagyang kumunot ang noo ni Silas at naisip na wala talagang puso si Dave na yon para gawin ito sa sariling asawa. Tunay na may pinagmanahan ng pagiging walang puso ni Dave. Continue, utos niya. Nilinis niya lahat ng bank account si Sarah. Properties, savings, even her personal investments. Lahat, nilipat niya sa pangalan niya. Humigpit ang panga ni Silas. At ang babae? 26 years old, former model. Currently enjoying the life Sarah built. Vacation abroad, luxury condo, shopping sprees. Natahimik si Silas, pero ang mga mata niya ay puno ng dilim habang nakatingin sa mga larawan. Maganda si Sarah. Sobrang ganda nito. Iyon ang naisip ni Silas habang tinitingnan ang dati nitong larawan, lalo na ang picture ng kasal nila ni Dave. Nagkaroon lamang ng malaking scar ang kalahating mukha nito at di na ito nakapaglakad dahil sa kapabayaan ni Dave. Na aksidente ang sinasakyan nila. Naroon din ang record ng case sa tablet, kaya alam niya na dahil sa kapabayaan ni Silas kaya nangyari iyon. Hindi lamang iyon, dagdag na Leon. Nakuha ko rin ang mga phone records, messages, even location data. He planned it. Explain? Hindi aksidente ang pagtulak. Pinaghandaan niya yon. May kausap siyang fixer 2 weeks before the incident. Naghanap siya ng lugar na walang signal, walang CCTV at mahirap marating. Nagdilim ang paligid ni Silas. So he intended to kill her? Tumango si Leon. Oo, gustong-gusto nila na mawala si Sarah para makuha nilang lahat ng pag-aari nito. Saglit na katahimikan, saka nagsalita si Silas na mababa ang boses. What else did you find? Marami pang iba. They're even planning to end Sarah's best friend's life. Her name is Ina. Thankfully, hindi nila yon magagawa. Nakunot-noo siya dito. Why? Ngumiti si Leon. 'Cause she's under my protection. Hindi ako pumapayag na may gumalaw, makapanakit sa pag-aari ko. She's yours? Not yet. But I want her to be mine. That makes her mine. Tumango si Silas na nasanay na sa ugali ng kaibigan. That's good. Take care of her, or else masasaktan muli si Sarah kung may mangyari rin pati sa kaibigan niya. Alam niyang nawawala si Sarah. She's now filing cases. Pero alam kong ibabasura ang lahat ng yon dahil sa lahat ng connection ni Dave. I was planning to help her, pero against sa batas natin ang makialam sa problema ng iba. So, I'll just protect her instead.
Tumango lamang siya at patuloy na sinusuri ang mga nilalaman ng tablet. Si Leon naman na alam ang lahat ay huminga ng malalim. Hindi ko lubos sa kalain na may kapatid ka na ganyan kasamang ugali. He planned to kill his own wife para lang sa kabit niya. Nagtagis ang panga niya. He'll never be my brother. Kahit na kailan, ay hindi kapatid ang tingin ko sa taong yan. Yes, Dave is his brother. Half-brother. Anak ito sa labas ng kanyang ina. Anak na itinakwil dahil malaking kahihiyan para sa kanila. Katulad ng kung paanong hindi niya kinilalang ina ang kanyang ina dahil nagawa nitong saktan at lokohin ang kanyang ama na tapat namang nagmamahal dito. Kahit kailan ay hindi niya tinuring na kapatid si Dave. Ni minsan ay hindi niya iniisip na may kapatid pa siyang iba. Dahil kinamumuhian niya ito at ang sariling ina. So, tanong ni Leon na seryoso. What's your plan? I am going to help her. Diretso niyang sinabi. Help her? Tumawa ito ng mahina. Since when do you interfere with civilians? Who says Sarah is just a civilian? Ano ibig mo sabihin? Dave crossed the line. He didn't just betray a woman. Inilapag niya ang tablet. He tried to murder someone under my protection. Meaning? Ngumisi si Silas. Meaning? Personal na ito. Huminga si Leon. So, gagamitin mo si Sarah? Diretsong sumagot si Silas. Yes. Para maghigante? Tumango siya. Dave owes me. Nagtaas ang kilay si Leon. For what? Lumalim ang boses ni Silas. For existing? He is the living proof of my mother's betrayal. And now he thinks he can play God with someone's life? Umiling siya. Big mistake. You know this violates our law, Silas. Getting involved in personal matters is strictly forbidden. I don't care. That bastard only gave me another reason to despise him. And besides, I won't be the one taking revenge. I'll simply help her claim it. Tiningnan siyang mabuti na Leon at huminga ito ng malalim dahil alam na wala na itong magagawa para pigilan siya. Make sure Dave believes Sarah's dead. Leon nodded. Already in motion. At Leon, tumingin ang kaibigan niya sa kanya. Protect Sarah and her friend at all costs. Tumango naman si Leon. Yes, of course, Silas. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Leon kaya naiwan siyang mag-isa sa loob ng opisina niya habang sinusuri pa rin ang nilalaman ng tablet. Galit siya kay Dave at lalo siyang nagalit dahil sa lahat ng ginawa nito. Ngunit, hindi maaari na siya mismo ang kumilos para mapanagot ito dahil labag nga iyon sa kanilang alituntunin. Pero at least, maaari niyang tulungan si Sarah para makapagigante ito sa asawa nito. Si Silas Elizalde ay hindi lamang simpleng environmental researcher. He's more than that. Kinakatakutan din siya ng lahat. He doesn't just control the underworld. He has influence over the world's secret agencies. Royal blood runs through his veins from his father's side, binding him to an ancient lineage. Because of that, every door opens to him. He holds ties with the world's most powerful figures, prime ministers, intelligence agencies, and clandestine networks operating in the dark. Ginamit lang niya ang pagiging environmental researcher bilang takip sa tunay niyang pagkatao. Because the truth is, he's very dangerous. Isa siyang anino sa likod ng kapangyarihan. At napakamalas ni Dave dahil siyang nakahanap sa asawa nito. At ito pa talagang naging anak sa labas ng taksil niyang ina. Galit siya sa mga manloloko na tulad ng kanyang ina. Nagkaanak pa talaga ito ng manloloko at ng ugali ng mas masahol pa sa ugali ng kanilang ina. That made him loathe them both.
Sisiguraduhin niyang mararamdaman ni Dave ang bawat sakit na ipinadama nito sa sarili nitong asawa. Paglipas ng linggo, nang makabawi na naglakas si Sarah at nagsimula na ring maghilom ang malalim niyang sugat, nagsimula ang therapy ni Sarah. Sa bawat galaw ng kanyang mga paa, sa bawat pilit na pag-angat ng mga binte, parang inuulit-ulit ng kanyang isip ang gabing tinulak siya. Ngunit sa halip na maapektuhan pa siya, ginawa niya na lang iyong motivation. Gusto niyang maging maayos muli para makagante. May mga gabi pa rin ginugulo siya ng masamang panaginip. Minsan, nagigising siyang hingal-hingal. Pawis ang pawis. Hawak ang dibdib na parang mawawala ng hangin. Palagi niyang nakikita sa kanyang panaginip si Dave na para bang isang nakakatakot na pelikula ang paulit-ulit niyang pinapanood. Pero kahit ilang beses niya iyong napanood, ay hindi pa rin nawawala ang takot niya. At sa halip ay lalo lang iyong lumalala. At sa pelikula na paulit-ulit niyang pinapanood, siya ang bida roon. Siya ang bida na minamaltrato. Pero kahit ganon, pinipilit niyang maging matatag. Dahil sa kaloob-looban niya, may unti-unting namumuong galit. Hindi na ito simpleng sakit. Ito ay puot. Para kay Dave at sa babaeng pinalit sa kanya na may kinalaman din sa lahat ng ito. Tuwing araw ng rehab, tinutulungan siya ng mga therapist na tumayo, maglakad ng paunti-unti at palakasin muli ang kanyang katawan, lalo ng mga binti niyang nawalan na ng kakayahan na makapaglakad. At doon niya palaging nararamdaman na may matang nagmamasid sa kanila. Pag lumilingon siya, madalas ay anino lang ang kanyang nakikita. Pero alam niya na si Silas iyon. Ito ang nagmamasid sa kanila. Minsan naman, nakikita niya itong nakatingin lamang sa kanila. At kapag nagkatinginan sila, umaalis agad ito. Hanggang sa isang hapon, nagkataon na sila lang dalawa sa maliit na lounge malapit sa therapy wing. Nakaupo si Sarah sa wheelchair. Tahimik naman si Silas sa tapat niya. Pwede ba ako magtanong? Tiningnan siya ni Silas. Sure. Huminga siya ng malalim. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman agad sumagot si Silas. I just wanted to help you. Iyan lang? Ulit niya. Tumango ito. Yes. Ayoko kasi na may mga taong napapahamak o naaagrabyado. Napayuko si Sarah. Hindi mo ba naisip na baka may kasalanan din ako sa nangyari? Na baka may mali rin ako nagawa? Baka ako rin ang dahilan. Hindi agad ito sumagot kaya nag-angat siya ng tingin dito. Tinitigan siya ni Silas ng matagal. Parang sinusuri ang bawat galaw niya. Tsaka ito umiling. Judging from you, sabi niya. I know you won't do anything bad. Napangiti naman si Sarah sa sagot nito. Hindi mo ba ako tatanungin tungkol sa nangyari sa akin? Kung paano ako nauwi doon sa bangin? Hindi mo ba aalamin kung bakit ako nahulog doon? If you're uncomfortable telling me, you don't have to. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging tunog ng air conditioner ang maririnig. Pinaglaruan ni Sarah ang laylayan ng kanyang damit. Niloko ako ng asawa ko. Sa wakas ay sabi niya, may iba na pala siyang babae. At siya rin ang nagtulak sa akin doon sa bangin. Dinala niya ako para patayin. Tumingin siya kay Silas. Nangingilid ang luha. Ginawa niya yun kasi gusto niya makuha lahat sa akin. Gusto niya makuha ang lahat ng pinaghirapan ko at makasama ang babae niya. Tumango naman si Silas. Pero napansin ni Sarah na umigting ang paghinga nito. Tila nagtitimpi ng galit. Your husband is a total a-hole for doing that. Tahimik lang silang dalawa. Pagkatapos ay marahang tanong ni Silas. Anong plano mo ngayon? Napangiti si Sarah ng mapait. Gusto kong maghigante. Gusto kong iparamdam sa kanila ang sakit na ginawa nila sa akin. Gusto ko rin na mawala ang lahat sa kanila. Ayoko magsisi lang sila. Gusto ko magdusa silang lahat. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula.
Kinuha na nila lahat sa akin. Pera. Ari-arian. Lahat. Huminga siya ng malalim. At kung basta-basta lang ako magpapakita ngayon para magsumbong sa mga otoridad, sigurado ako madali na lang nila akong papatayin ng tuluyan. Tumingin si Silas sa kanya, diretso sa mga mata. Do you want me to help you? Help? Yes. Pwede kitang tulungan sa gusto mong gawin. Nanlaki ang mata ni Sarah. Why? Why do you want to help me? Katulad nga ng sinabi ko, ayokong may maagrabyado, lalo na kapag alam kong mabuti silang tao. At pagkatapos kong malaman ang ginawa ng asawa mo sa'yo, it makes me angry. I want him to be accountable for what he did to you. Pero hindi sapat na makulong siya. Kailangan niya ring magdusa. At hindi niya yun tatanggihan. Sa ngayon, alam niya na ito ang makakatulong sa kanya. At ito na rin ang siyang nag-offer na tulungan siya. Dahan-dahan siyang tumango. Pumapayag ako. Buo at matapang ang boses niya. Tulungan mo ako. Ngumiti naman si Silas. Sure, I'll help you with everything. Kahit na ano pa yan. As long as I'm here, tutulungan kitang makapaghiganti sa kanya. At hindi rin kita papabayaan. Hindi huminto ang therapy ni Sarah. Araw-araw ay lumalaban siya. May mga araw na gusto na lang niyang bumigay. Pero tuwing maiisip niya ang ginawa ni Dave, yun mismo ang nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Ang pagtataksil at ang pagtatangka nitong patayin siya. Ang pag-agaw sa lahat ng meron siya. Naging apoy iyon sa loob niya. Ang sakit ang naging dahilan kung bakit siya lumalaban. At iyon din ang dahilan kung bakit siya maghihigante. Isang hapon, matapos ang rehab session, nagpaiwan siya sa silid. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang wheelchair. May malaking salamin sa tapat niya at doon siya nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Dahan-dahan siyang tumayo gamit ang walker at lumapit lalo sa salamin. Matagal na tinitigan niya ang sarili. Iniangat niya ang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Naroon pa rin ang peklat. Mga bakas ang lumang car accident kasama si Dave na siya ring dahilan bakit sila na-aksidente ng araw na yon. Dahil sa naging kapabayaan nito, ang aksidenteng nagdulot ng pinsala sa kanyang mga paa. Sinundan ng kanyang mga daliri ang guhit ng mga pilat at doon niya muling naramdaman ang puot. Hindi lamang dahil kay Dave, kundi sa sarili niya. Ito ang mukhang minsang minahal ni Dave. Ito rin ang mukhang pinili nitong saktan at patayin. Ito ang mukhang dahilan kung bakit pakiramdam niya pangit na siya. Basag, wasak, at walang silbi. Sarah, napalingon siya. Nakatayo si Silas sa may pintuan. Tahimik itong pumasok at agad napansin ang pagtitig niya sa salamin. Binalik niya rin ang tingin sa salamin. Pansin niya sa scars niya, nakatitig si Silas. Ano nangyari sa mukha mo? Marahang tanong nito. Sandali namang nag-atubili si Sarah at saka sumagot. Car accident. Matagal na. Huminga siya ng malalim. Hindi ang dahilan kung bakit nagka-problema ang mga paa ko. At ang asawa ko rin ang dahilan kung bakit kami na-aksidente ng araw na yon. Pero sa halip na maawa siya sa akin at magsisi siya dahil siya ang dahilan kaya hindi ako nakapaglakad, sa loob ng ilang buwan nagawa niya pang pag-isipan na patayin ako. Napakadami niyang kasalanang nagawa sa'yo. Sabi ni Silas. Sinira niya ang lahat sa akin. Napayuko siya. Kinamumuhian ko ang sarili ko at mukhang ito dahil sa kanya. You're beautiful. Walang dahilan para magalit ka sa iyong sarili. Mababa ang tono ng boses ni Silas na nakatingin pa rin sa salamin. Ayoko na sa mukhang to. Tumingin siyang muli sa salamin. Ito ang mukhang pinakasalan ni Dave. Humigpit ang hawak niya sa walker. Ito rin ang mukhang pinili niyang sirain at patayin. Lumapit lalo si Silas at tumayo sa tabi niya. Pagkatapos sa ilang segundong katahimikan ay tumingin ito sa kanya.
Do you want to change your face? Napalingon siya dito. Ano? Diretso ang tingin ni Silas sa kanya. I have a plastic surgery clinic. I can help you with that. Hindi naman agad nakaimik si Sarah. Muli siyang humarap sa salamin. Pinagbasda ng sarili. Ang mga pilat, ang mga mata niyang puno ng pagod. Ang babaeng muntik nang mamatay. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina username Gandang Lea, Nelsie Requiron from Palawan, at Cristita Bangunan from Barangay Concepcion, San Pablo, Laguna. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! You don't have to worry about anything. If you want to change your face, your looks, your appearance, all you have to do is say yes, and I'm willing to help you. Nanlambot ang tuhod ni Sarah. Hindi ba ito? Sobra? Mahina niyang tanong. Umiling si Silas. Hindi. Kung gusto mo, after you recover your legs, I'll make sure it happens. Nagkatinginan sila. Sa loob ni Sarah, may dalawang boses. Isa na nagsasabing tanggapin na lang ang sarili. At isa na sumisigaw na gusto niyang iwan ang lahat ng alaala ng nakaraan. Sa huli, pinili niya ang pangalawa. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, mahina ang boses niya. Gusto kong magbago ang mukha ko. Hindi lang ang mukha, kundi ang buong pagkatao niya. Tumango si Silas. Good. Sa sandaling yon, naunawaan ni Sarah. Hindi lang siya nagre-recover. Unti-unti na rin niyang iniiwan ang dating Sarah. At sa paghilom ng kanyang mga sugat, isinilang ang isang bagong babae. Isang babaeng handang bumangon. Handang maghigante. Nakahanda siyang iparamdam sa kanila ang pasakit at impyernong pinagdaanan niya. Hindi madali ang pinagdaanan ni Sarah sa lumipas na buwan. Araw-araw na therapy para agad siyang makarecover. Siya ang nag-i-insist na gawin iyon kasi gusto niya nang gumaling at makarecover siya agad. May mga gabing umiiyak siya sa sakit, pero hindi siya sumuko hanggang sa dumating na ang sandaling pinangarap niya. Nakapaglakad na siyang muli. Wala nang nakaalalay sa kanya. Kaya niya na ulit ang sarili niya at hindi kailanman umalis si Silas sa tabi niya. Ito ang nagbigay sa kanya ng suporta at ito rin ang nagtiwala na kaya niya. Ilang buwan pa ang lumipas at dumating na ang susunod na yugto ng pagbabago. Sasailalim na siya sa plastic surgery na tuluyang magbabago sa itsura niya, na siyang tuluyang magbubura sa dating siya, si Sarah. Nakatayo na ngayon si Sarah sa harap ng malaking salamin. Kanina pa siyang nakatitig doon. Gusto niya naman ito pero ngayon ay nag-aalangan na siyang tanggalin ang benda sa kanyang mukha. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may takot siyang nararamdaman. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kamay niya ay dahan-dahan na umaangat para haplusin ang benda na nakabalot sa kanyang mukha. Handa na po ba kayo, ma'am? Tanong ng nurse. Tiningnan niya ito bago si Silas na naroon din sa silid kasama nila. Ngumiti ito sa kanya at bahagyang tumango. Binalik niyang tingin sa malaking salamin na nasa harapan nila bago siya dahan-dahan na tumango. Lumapit sa kanya ang nurse at maingat na tinanggal ang benda. Nakatitig lang siya sa salamin at hindi naman maipaliwanag ang nararamdaman niya. Hanggang sa tuluyan ng lumitaw ang kanyang bagong mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. At bago pa niya mapigilang tumulo ang kanyang mga luha, hindi niya na nakilala ang sarili. Ibang tao na ang nasa harapan niya.
Mas maamo at malayong malayo na ang itsura niya sa dating mukha. Wala nang mga pilat, wala nang bakas ng lumang aksidente, wala nang mukha ng babaeng sinaktan. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagong babae. Maganda siya noon. Maraming nagsasabi kay Sarah kung gaano siyang kaganda noon dahil napakaamo ng mukha niya. Noon ngang nabubuhay pa ang magulang niya, ang tawag ng mga ito sa kanya ay Angel dahil mukha raw siyang anghel na hindi kayang gumawa ng kahit maliit na pagkakamali. Maganda siya, pero ngayon, masigit pa ang mukhang nasa harap niya ngayon. Mukha na siyang pinapangarap ng lahat. Perpekto ang hulma ng kanyang mukha. Matangos ang ilong, maamo ang mga mata, maging ang kutis at balat niya ay malinis at makinis ang balat. Mahina siyang humikbi habang tinititigan pa rin ang sarili niya sa salamin. Hindi niya lubos maisip na ganito palang kasarap sa pakiramdam na makitang maging ganito ang sarili. Na makitang malayong malayo na siya sa dating siya. Hindi niya mapigilan ang bawat pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil sa wakas, nakikita niya na ang babaeng gusto niyang maging. Sa likuran niya ay tahimik na nakatayo si Silas. Pinagmamasdan lang siya nito at kahit kilala ni Silas ang lahat bilang cold na tao, ngayon ay makikita ang softness sa mga mata nito na para bang masaya rin ito para kay Sarah. Ilang saglit pa ay lumapit ito kay Sarah at saka marahang nagsalita. "Are you happy with your new face?" Huminga ng malalim si Sarah. Tumungo siya at pinupunasan ng luha. "Super happy." Nanginginig ang boses niya. Pagkatapos ay humarap siya kay Silas at walang ano-ano ay niyakap ito ng mahigpit. "Thank you. Thank you so much." Napangiti naman si Silas at hinagod ang likuran niya. "Masaya akong makita na masaya ka." Matapos ang ilang segundo na mahigpit na yakap, lumayo siya at tiningala ito. Umangat naman ang kamay ni Silas upang huplasin ang kanyang bagong mukha. Mainit ang palad nito. Maingat ang bawat haplos na para bang hawak nito ang isang bagay na marupok. "You're so beautiful," marahang sabi nito. Ilang segundo siya nitong tinitigan, bago mas malambot ang tinig at muling nagsalita. "You're still so beautiful." Napangiti naman si Sarah sa gitna ng luha. At ginamit naman ni Silas ang hinalaki nito upang punasan ang luha sa kanyang pisngi. Napakabanayad ng naging pagdampi ng kamay nito sa kanya. Nagkatinginan sila, pareho silang natahimik. Walang salita ang lumabas sa kanilang mga bibig. Pero ang titig na yon ay tila ba puno ng kahulugan. Hindi na nagpadalos-dalos pa si Sarah sa desisyon niya. Kailangan niyang maging perpekto ang revenge niya, kaya kailangan niyang maganda. Lahat ng paghahanda ay ginawa niya at tinulungan naman siya ni Silas. Dinala siya nito sa isang pribadong training facility, malayo sa mata ng publiko. Tahimik at mahigpit ang seguridad upang matuturan din niya kung paanong ipagtanggol ang sarili kapag nailagay sa panganib muli ang kanyang buhay. Doon niya na rin nalaman kung anong klase ng tao pa talaga si Silas. Makapangyarihang tao si Silas at ang magulang niya, lalo na ang kanyang ama na may dugong Maharlika. At may koneksyon siya sa halos lahat ng mga makapangyarihang tao sa mundo. Iyon ang sabi sa kanya ni Richard, ang lalaki naka-assign para i-train siya. "Siya rin bang namamahala sa kalakaran underworld?" Tanong niya. Kung ang ibig mong sabihin ay droga o kung anumang illegal, the answer is no. Sagot nito. Mukha mang magulo ang mundo niya at mukha mang mahirap paniwalaan dahil nature ng ginagawa nila, pero mabubuti kaming tao. Ganon din si Sir Silas. May pahintulot ng batas ang lahat ng ginagawa namin. Sa katunayan ay ang gobyerno mismo ang pinaka nasa likod ng lahat ng to. Ang Black X team ang tumutugis sa mga most wanted criminal sa mundo. Mission namin na tugisin o di kaya idakpin sila para maputol na ang mga illegal na kalakaran. Binabayaran kami ng gobyerno.
Kakampi kami ng batas. At si Sir Silas, isa siya sa pinakamataasang posisyon. Siya ang boss namin. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng nalaman niya. Hindi niya lubos akalain na ganoong tao pala talaga si Silas. Una pa lang naman sa isip niya na hindi lang simpleng environmental researcher si Silas. At hindi lang ito mayaman kundi powerful din. Pero matapos ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Richard, lalo siyang hindi makapaniwala. Sa dami ng tao na pwedeng tumulong sa kanya, tila tadhana na talaga ito ang tumulong at makahanap sa kanya. Isang gabi, matapos ang matinding sparring session, inabutan siya ni Silas ng pamunas at bote ng tubig. Nagpahinga siya sa isang bench at ang binata naman ay naupo sa kabilang dulo. Habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo ay sinulyapan niya ito. Nakapang corporate attire pa rin ito at tila kakatapos lang sa trabaho. May sasabihin ako. Seryosong wika nito. Tungkol saan? About your identity? Tiningnan siya ni Silas. Sarah is already dead. Legally, on paper, and in every system. Kailangan mong pangatawanan na patay na si Sarah para madali mong magawa ang balak mong paghihigante. Kailangan mo rin na magpalit ng identity mo. That's why from now on, your name is Aurelia Valle. Napakurap siya. Aurelia Valle? Yes. Iyon ang magiging bago mong pagkakakilanlan. Kung sakali mang may magpagawa ng background check sa'yo, lahat ng impormasyon na kailangan nila makukuha nila. Iisipin nila na totoong tao si Aurelia Valle. Tunay na personalidad. Walang koneksyon kay Sarah. Walang kahit anong koneksyon sa lumang buhay mo. Walang kahit na anong bakas. Walang record na pwedeng sundan ni Dave. Aurelia, bulong niya sa sarili. Iyon na ang magiging bago niyang pangalan. Ang bago niyang magiging pagkatao. Tuluyan ang buburahin si Sarah. Matapos ang lahat ng preparation na ginawa niya, matapos niyang masigurado na magiging successful ang kalalabasan ng plano niya, sa kanya lang haharapin muli ang kanyang dating asawa at ang kabit nitong si Renaya. At ngayon nga ang araw na yon. Nasa isang charity gala sila. Kasama niya si Silas na pumunta dito ngunit parang walang kahit anong magiging issue. Malayo na ito. Nandito lang ito para bantayan siya at masigurado na walang kahit anong hindi magandang mangyayari. Sa paligid ay alam niyang naroon din ang mga tauhan nito. Nakamasid lamang sa paligid. Dumating kanina si Aurelia, suot ang itim na gown. Lahat ng mata ng taong naroon ay instant na tumutok sa kanya. Kahit sino naman kasi mapapalingon kapag nakita siya dahil talaga namang napakaganda niya. Isa pa, influential din siya. Dahil base sa bagong katauhan na binigay sa kanya ni Silas, isa siyang secret billionaire. Isang matagal nang nagtago ng tunay na pagkatao sa public at ngayon lamang nagpakilala sa lahat. Hi! Si Dave kasamang babae nito ang unang lumapit at bumati sa kanya. It's finally nice seeing you, Miss Valle. Tumigil ang mundo ni Aurelia sa loob ng ilang segundo. Tumitig siya sa dalawa na nasa tapat niya. Agad na puno ng galit ang kanyang dibdib. Paano nila nagagawang ngumiti at humarap sa ibang tao na para bang wala silang pinatay? Na para bang wala silang sinaktan? O di kaya ay winasak? Sa halip na tanggapin niyang makipagkamay ang mga ito, ngumiti lang siya sa kanila at sinabi na masaya rin siya na makilala sila. Hindi namin lubos sa kalain na ngayong gabi ka magpapakita, Miss Valle. Matagal ka nang usap-usapan ng mga tao. Sabi niya sa kanya na Renaya. Masyado na kasing nakakainip. I realized that it's finally time for me to show up and face the world. May peking ngiti sa kanyang labi. Masaya ako na nandito kayo ngayong gabi. Sumulyap siya kay Dave at sa kanyang mga mata ay makikita ang kakaibang kislap. Kislap may iba pang ibig sabihin. At nang makita niya kung paano siya titigan ni Dave, naging sigurado si Sarah na magiging madali ang plano niya. Hindi naman agad gumante si Sarah. Hindi siya nagpadalos-dalos.
Hindi niya binunyag ang gabing iyon kung anong klaseng tao ba talaga si Dave at Renaya. Hindi siya sumugod. Sa halip ay pinag-aralan niya muna ang kalaban. Pinagmasdan niya si Dave mula sa malayo. Kung paano itong tumawa, kung paano itong humawak ng baso ng alak, kung paano itong tumingin sa mga babae na parang laging may hinahanap na mas bago, mas maganda, mas exciting. At doon niya tuluyang naintindihan ng isang bagay. Hindi kailanman magiging tapat si Dave. Kahit kanino, kahit pa kay Renaya. Na siya pang naging dahilan kaya binalak siya nitong patayin. Ngumiti si Sarah na mapait. Perfect. Ani ng bahagi ng kanyang isipan. Ito ang magiging simula ng pagkawasak at pagbagsak nila. Matapos ang gabing iyon, lalo pang tumibay ang kagustuhan ni Sarah na gumante dahil nakita niya sa mukha ng dalawa, sa mas malapitan, na wala man lang silang guilt na nararamdaman dahil sa ginawa nila sa kanya. Sa pribadong lounge ng mansyon ni Silas, nakaupo si Sarah habang hawak ang tablet, nakabukas ang profile ni Dave. Mga negosyo, investments, connections, properties. Tahimik na lumapit si Silas. So, wika nito. What's your next move? Hindi siya tumingin agad. Sa halip ay marahan niyang isinara ang tablet. I'll make him fall in love with me. Bahagyang tumaas ang kilay ni Silas. Tila hindi rin ito inaasahan ang sagot niyang iyon. Are you sure about that? Yes. Tumayo siya tumarap dito. Dave is weak when it comes to women. He gets bored easily. He always wants something new. And Renaya? Tanong nito. Napangiti siya. I'll let her watch. Ipapamukha ko sa kanya na kahit na kailan, hindi siya pipiliin ni Dave. Na kahit kailan, ay hindi kayang maging tapat ang lalaki na yon, kahit kanino. That she was just another temporary flavor. At kapag nakuha ko ng loob ni Dave, I will slowly take everything away from him. Lumalim at mas naging mapanganib ang boses niya. His money, his business, his reputation. Tumitig siya kay Silas. And I'll let him experience the same hell he put me through. Tahimik na pinagmasdan siya ni Silas. You know this will hurt you too. Mahinang sabi nito. Tumango si Aurelia. I know. But pain is something I already survived. Nagsimula ang plano niya na gawin iyon. Inalam niya lahat ng schedule ni Dave. Sinundan niya ito sa mga events, business gatherings, charity galas, high-profile launches. Lahat ng lugar na siniguradong naroon si Dave ay naroon din siya. Pero kailanman ay hindi halata na sinadya niyang lahat ng tagpong yon. Matalino siyang tao. Kaya, lahat ay masusi niyang plenano. Lahat na yata at pinagmukha niyang natural at isa lang coincidence. Ginalingan niya ang pag-ate para maging kapani-paniwala siya. Hindi siya bigla-biglang lumapit. Hindi siya nagpakita ng desperasyon. Pero sinigurado niya rin na nakakuha niyang atensyon ni Dave. Minsan nahuhuli niyang nakatingin si Dave sa kanya mula sa kabilang dulo ng bulwagan. Hindi niya ito pinapansin agad pero natutuwa siyang makita iyon. Hindi siya nag-first move hanggang sa si Dave na mismo ang lumapit. Unang beses, simpleng tango lamang ang binigay niya. Pangalawang beses, isang polite na ngiti. Pangatlo, doon na nagsimula ang usapan. At doon na rin pinakita ni Dave kung ano-ano ang tunay na interes nito sa kanya na syempre ay sang-ayon naman sa plano niya. Hi, sabi ni Dave hawak ang wine glass. Matagal ko na tong gustong itanong sa'yo. But, you're single, right? Yes, sagot naman niya. Why? Wala lang. It's just that I wanted to make sure. Ayoko ng kahit anong gulo. Gulo? What do you mean by that? Tanong niya kahit may ideya na siya. You'll know soon. Makahulugan itong sabi sa kanya. Sa bawat pagtatagpo nila ni Dave ay naroon din si Silas. Nakikita nito ang lahat.
Ang binata kasi ay nag-insist na samahan pa rin siya sa bawat plano niya kahit pa sinasabi niyang hindi na kailangan. Gusto naman kasi talaga nito na makasiguradong ligtas siya. Unti-unti niyang hinayaan si Dave na masanay sa presensya niya. Tiniis niya para sa plano niya kahit sinusukan na rin niya ito. Minsan magkasabay sa elevator. Minsan magkatabi sa conference table. Minsan ay magkakasalubong din sila sa hotel lobby. At syempre, sinasadya niya ang lahat ng yon para sa plano niya. At tuwing mangyayari yon, palagi pa rin namang may tamang distansya. Palaging may konting mystery. Nang sa ganon ay mas ma-excite ito at mas maging interesada sa kanya. Kapag nagkukwento si Dave, nakikinig lamang siya. Kapag nagyayabang ito, hinahayaan lang niya. Kapag nagyayaya ng dinner, minsan tumatanggi siya. Saktong templa lang ang pinapakita niya dito. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Isang business dinner kung saan sila ay magkakasalo-salo sa table. Kinagala kayo ni Dave habang si Sarah naman ay plenano ito. Nag-toast sila ni Dave. To unexpected connections. Ngumiti si Sarah at sinabayan niya rin ito. Pag-uwi nila mula sa dinner na iyon ay dumiretso agad siya sa opisina ni Silas para ibalita kung ano nang nangyari sa plano nila. I think it's starting to fall, sabi niya. Good, sagot nito. Umupo si Aurelia sa sofa. Once I have his trust, I'll start getting involved in his investments. Slowly, piece by piece. Tumingin siya kay Silas. Until there's nothing left. Tumango si Silas. And when he finally finds out who you really are, napangiti siya. That's when I'll tell him. At that moment, he will realize that the woman he tried to kill already took everything from him. Samantala, hindi naman mawari ni Silas kung ano nga bang tunay na nararamdaman niya sa plano ni Sarah. May bahagi sa kanya na nakakaramdam ng galit kapag naiisip na malapit na ulit si Sarah sa asawa nitong nagtangka sa buhay nito. Yes, it was part of his plan. Pero tuwing naiisip niya yon, tuwing nakikita niya at tuwing naguulat sa kanya ang mga tauhan na inutusan niyang bantayan si Sarah, naiinis siya. Akala ko ba tutulungan mo lang siya? Bakit ngayon parang gusto mo na rin makialam? Nakita mo lang na malapit na ulit sila sa isa't isa. Nanunuksong sabi ni Leon kay Silas. Bakit hindi? Muntik niya nang patayin si Sarah. Mariing sagot niya. Iyon lang ba talaga ang dahilan? Makahulugan na tanong na Leon. What do you mean? Wala naman. Ngumisi si Leon. Ang akin lang, you might be getting yourself involved in something you didn't plan for. Samantalang, hindi rin nagtagal ang plano ni Sarah. Kaunting landi, kaunting haplos. Nakuha niya na agad si Dave. Ngayon ay magkatabi sila nakaupo sa isang private rooftop bar. Nahuhulaan na ni Sarah kung anong mangyayari ngayon. Tiyak siya na dito na mawawalan ng kontrol at tuluyan na rin itong lolokohin si Renaya, tulad ng kung paano siya nito niloko noon. You're different, biglang sabi ni Dave. Ngumiti lang si Sarah. In what way? Hindi naman agad sumagot si Dave. Tinitigan siya nito na parang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. You don't chase. You don't beg. You don't need me. Bahagya siyang natawa. Maybe because I don't. Tumawa si Dave pero halatang na-challenge ang ego. Lumapit ito sa kanya. Bagaman gusto niya itong itulak dito sa rooftop, pinigilan niya ang inis niya at hindi siya umatras. You know, I haven't felt this alive in a long time. Tahimik lang si Sarah. Hinayaan niyang si Dave ang lumapit. Si Dave ang humawak sa kamay niya. At doon, opisyal na nga nitong niloko si Renaya. Am I not allowed to kiss you? Tanong ni Dave nung umiwas siya sa halik at yakap nito. Not too fast. Saad niya kahit umuusbong na ang matinding pandidiri sa kanya.
Hindi ako nagpapahalik sa taong may karelasyon pa. Hindi naman tanga si Renaya. Ramdam nito ang panlalamig ni Dave. Kung paano may kakaibang ngiti sa labi kapag may ka-text. Matalas ang pakiramdam nito dahil minsan na rin itong ginawa noon. Noong may asawa pa si Dave at nilalandi pa lamang niya ito. Kaya higit na restless at natatakot si Renaya. Isang gabi kinumpronta na ni Renaya ang kasintahan. Umamin ka nga sa akin, Dave. Anong meron sa'yo ni Aurelia? Ha? Bakit lagi na lang kayo magkausap? At bakit pati numero niya ay nasa cellphone mo na rin? Business contact. Napataas ang kilay ni Renaya. Business contact na tinatawagan mo ng madaling araw? Hindi ako tanga, Dave. At alam ko rin na hindi basta-bastang babae si Aurelia. Bagaman lagi siyang abala, hindi siya makikipagtawagan sa'yo sa madaling araw. You're overthinking, Renaya. Stop it. Sa halip ay kalmado ang saad ni Dave. Napatawa si Renaya, pero nanginginig ang boses. You said that before, and look where it got us. Hindi na pinahaba pa ni Dave ang pagtatalo na iyon. Umalis ito nang walang paliwanag. Iniwan si Renaya na mag-isa sa sala. Nakatitig lamang ito sa papalayong bulto ni Dave. At doon ito naramdaman ang unti-unting pagkawasak. Doon unang maramdaman ni Renaya ang parehong takot at pagdududa na pinaramdam nila noon kay Sarah. At habang abala si Dave sa bago nitong romance, habang akala nito ay maayos lang ang lahat at parehong nadarama nila ni Aurelia, kumikilos naman si Sarah. Pinapasok niya ang sarili sa mundo ni Dave bilang partner, investor meetings, financial discussions, joint ventures. At syempre, buo ang tiwala ni Dave sa kanya. Hindi na masabi ni Sarah kung sadya nga bang tanga ang dati niyang asawa o sadyang kahinaan lang nito ang mga babae. Hindi niya in-expect na magiging ganito kadaling gawin ang plano niya. You're really good with numbers, minsang sabi ni Dave. Ngumiti naman siya. I've been doing this longer than you think. Sa tingin ko, hindi ako nagkamali na maging business partner ka. Hindi kita bibiguin, Dave. Hindi ka nagkamaling pagkatiwalaan ako. Makahulugan niya ang sinabi. Unti-unti, binigyan siya ni Dave ng access. Una sa mga minor accounts. At dahil sa peking lalambing niya ito at peking mga pangako, binigyan din siya nito ng access sa mga project budgets. Hanggang sa, can you review this for me? Pinagkatiwala na rin ito sa kanya ang mga mahahalagang contracts, asset transfers at maging ang shell companies. Lahat ay dumadaan na sa kamay ni Aurelia. At sa likod ng bawat perma ni Dave, may palihim din siyang galaw. Hindi alam ni Dave na habang nahuhumaling siya kay Aurelia, isa-isa nang nawawala ang mga kakampi nito at mananakaw na ang malaking budget ng kumpanya na siyang magiging dahilan ng pagkalugi nito. Biglang umatras ang investors, biglang nag-cancel ang suppliers, biglang may audit sa dalawang kumpanya niya. Isang partner ang inaresto, isang deal ang na-freeze. Hindi nito alam na bawat tawag ay binabara, bawat backdoor ay sinasara, bawat koneksyon pinutol. At isa si Silas ang gumagalaw sa dilim, habang si Sarah ang mukhang anghel sa harap ni Dave. Akala ko ba wala kang balak na makialam? Tanong na Leon kay Silas. Ang ngisi naman sa labi ni Leon ay tila ba nang aasar talaga. Nalaman kasi nito kung ano ang ginagawa ni Silas at bilang kanang kamay ni Silas, alam nito ang lahat. Alam nito na isa si Leon sa mga dahilan ng biglang pagbagsak ng kumpanya at lahat ng plano ni Dave. Bakit parang kinakain mo lahat ng sinabi mo ngayon, Sir Silas? Nanunudyo pa rin ang tinig ni Leon. Pinapadali ko lang ang lahat. Malamig na sagot naman ni Silas. Hindi na ako makapaghintay na makitang gumapang sa hirap ang lalaking yon. Sa halip ay lalo pang lumawak ang ngiti ni Leon. Iyan lang ba talaga ang dahilan o may hindi ka lang talaga maamin sa iyong sarili? Nagkunot noon naman si Silas. Ano pa bang dapat kong maging dahilan? Bakit hindi mo tanungin ang iyong sarili? Tumawa naman si Leon habang si Silas ay napakunot ang noo.
Ikaw ang makakasagot niyan, Silas. Renaya's been acting crazy lately, sabi ni Dave kay Sarah na lihim naman na napangisi. Maybe she's feeling something is wrong? Kunwari concern niyang sinabi. Bakit hindi mo siya kausapin nang sa ganon ay maayos yung problema ninyo? Umiling si Dave. I don't care anymore. Ikaw na ang gusto ko. Lalo siyang napangisi dahil doon, ngunit nang tingnan siya ni Dave ay nag-iba agad ang ekspresyon niya. At para bang sobrang concerned talaga siya para kay Renaya. Kahit pa ang totoo, ayun din naman ito sa plano niya. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Silas. Agad siyang ngumiti kay Silas. Hindi naman maintindihan ni Sarah ang sarili. Kanina, pagod na pagod siya. Pagod siyang magkunwaring hindi galit kay Dave at sa babae nito. Pagod siyang itago ang totoo. Pero na makita niya si Silas, ay agad namang nawala ang pagod niya. Para bang sa lahat ng ito, si Silas ay naging pahinga at kanlungan niya. How are you? Tanong ni Silas. Napagod ka ba? Nakabusangot siyang tumango at lumapit kay Silas. Gusto mo bang magpahinga muna mula sa lahat ng to? No? Sagot niya. Pero minamadali ko na ang lahat para makita ko na ang pagbagsak niya. How deep is he now? Tanong nito. Deep enough to drown. Ngumiti siya kay Silas. Nakuha ko ng access sa main accounts niya. Next week, I'll suggest a restructuring. Napangiti si Silas. And after that, I'll take everything. Then I'll tell him who I really am. Mas naging abala si Sarah sa kanyang paghihigante. Wala na siyang oras para sa awa. Wala na ring puwang ang pag-aalinlangan. Araw-araw, isa-isa niyang giniba ang mundo ni Dave. Ang mga dating solid na koneksyon ni Dave, nawala. Ang mga malalaki nitong investors ay umatras. Maging ang mga suppliers ay biglang nagtaas ng presyo o di kaya tuluyang nag-cancel. Wala siyang kahit anong pinalampas. Kahit nga ang mga permits ay na-delay. At ang mga bank account nito ay na-freeze. Pero alam niya rin na hindi niya ito nagagawa na mag-isa. Alam niyang nasa likod niya si Silas. Lihim siya nitong tinutulungan kahit hindi man ito sabihin. After all, hindi naman siya pinabayaan ni Silas kahit kailan. Hanggang sa hindi pa siya nakontento sa lahat ng mga nangyari at ang isa sa pinakamalaking proyekto ni Dave ang nasunog. Hindi yon aksidente dahil sinadya na mangyari iyon. Buong warehouse ay kinain ng apoy at hindi agad yon naagapan. Mula sa loob ng sasakyan, tahimik na pinagmasdan ni Sarah ang naglalagablab na gusali, ang mga fire truck, habang naririnig niya ang mga sigawan. Ang makapal na usok ay umaakyat na sa madilim na kalangitan. Natuon ang tingin niya kay Dave, nakatitig sa apoy na parang nawala ng kaluluwa. Halos lumuhod ito sa kalsada. Hindi na makapaniwala na ang pinaghirapan nito ay nilalamon na ng apoy at wala itong magawa upang maapulahan man lamang iyon. Sa driver's seat naroon si Silas. Tahimik lamang itong tumingin kay Sarah na malawak ang ngiti at tila ba siya nga ay nanalo na sa loto. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi pa rin talaga kontento si Sarah. Still not enough. Mahinang sabi niya. Hindi pa. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ni Dave para kunwaring makiramay. Wasak ang itsura. Pula ang mata, halatang hindi natulog. Oh my God, Dave! I heard what happened. Hinawakan niya ang braso nito. Nagkunwari siyang nag-alala. Nagkunwari siyang nasasaktan para dito. Are you okay? Napailing si Dave. Everything's falling apart. I don't know what to do anymore. Marahang hinaplos ni Sarah ang likod nito. It's going to be okay. Bulong nito. I'm here. At kasabay ng pagwawasak ng lahat ng pinaghirapan ni Dave, ay siya namang pagkasira ng relasyon nila ni Renaya. Takot na takot si Renaya dahil para bang nakita nito ang sariling multo at sa ganitong paraan din ito noon inagaw si Dave. How long before he collapses completely? Tanong ni Silas. Soon. Ngumiti siya ng malamig. Wala na siyang negosyo. Wala na siyang koneksyon. Nawawala na rin si Renaya sa kanya. Konti na lang.
wala na siyang matitirang mundo. Hindi nga nagtagal at tuluyan ng bumagsak ang huling sandigan ni Dave. Ang major asset na matagal na nitong pinanghahawakan, ang resort project na inaasahan nitong magsasalba sa lahat, ay biglang na-freeze ng bangko. Kinabukasan, nag-announce ang legal dispute. Ilang oras lang lumipas, umatras ang foreign investors. Sa isang iglap na wala ang lahat, nakatayo si Dave sa gitna ng ospital. Hawak ang cellphone. Nanginginig ang kamay. Paano nangyari to? Paulit-ulit nitong tanong sa kausap nito. Ngunit walang makasagot. Walang makapagpaliwanag at hindi nila malaman kung paano pa nila iyon masusolusyonan. Isa-isa ring hinila ni Sarah sa tulong ni Silas ang mga sinulid sa likod ng eksena. Mga dokumentong aksidenteng napunta sa maling kamay. Mga investors na biglang nakatanggap ng confidential reports. Isang anonymous tip na nagpasimula ng investigasyon. At ngayon, wala nang natira kay Dave kundi utang, galit, at pagkasira ng ulo. Oh God, Dave, mahinang sabi niya at kunwari nangingirid ang luha. I can't believe this is happening to you, but I'm here, okay? Hindi kita iiwan. Tumingala naman si Dave sa kanya, pagod na pagod. I don't know what I did to deserve this. At sa loob-loob niya, ngumisi siya. You deserve worse. Kinahaponan ding yon, sinigurado ni Sarah na mangyayari ang susunod na yugto. Sinadya niyang dalhin si Dave sa isang restaurant. Sinadya niyang umupo sa bahaging madaling makita mula sa labas. Sinadya niyang hawakan ang kamay nito. At sinadya niyang tawagan si Renaya mula sa phone ni Dave na isang missed call lang. Sapat na yon. Ilang minuto lang lumipas, dumating si Renaya. Namumula ang mata, halatang galit. Pagpasok pa lamang nito, nakita na agad silang magkahawak kamay. Ano to? Napatingin dito si Dave. Renaya. Pero huli na, lumapit si Renaya sa mesa nila. Niloloko mo ako, Dave? Tumayo si Dave. Hindi mo naiintindihan. Tumawa si Renaya at halos mabaliw. Hindi ko naiintindihan? Lahat nawala na sa'yo, Dave. Lahat. At siya pa rin ang kasama mo? Tumingin ito kay Sarah na prente lamang na nakaupo. Sila lamang ang tao sa restaurant na to kaya pwedeng-pwede na sabihin ni Renaya ang mga paninira sa kanya na hindi nasisira ang image niya sa publiko. Ikaw ang dahilan nito. Tahimik lang si Sarah. Nakataas ang kilay habang ang dalawa ay nag-aaway. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nag-explain. Alam mo ba kung paano kitang pinaglaban? Sumigaw si Renaya kay Dave. Iniwan ko ang dignidad ko para sa'yo. Humagulgol ito. At ngayon, pinalitan mo lang ako? Lahat ng ginawa ko ay baliwala lamang sa'yo dahil lang sa may nahanap ka ng iba. Hinawakan ni Dave ang braso nito. Renaya, please. Inalas ni Renaya ang kamay ni Dave. Wala na. Matigas ang boses nito. Tapos na tayo. Let's end this. Tapos na ako magsakripisyo para sa'yo. Ngunit hindi pa roon natapos ang pagpapahirap niya kay Dave. Pakiramdam niya ay kulang pa rin ang lahat kaya naman pinag-utos niya ang pagkidnap nito. Sa monitor ay pinanood niya kung paano itong pahirapan at pinag-utos niya rin na dalhin ito sa bangin at takutin na ihulog doon. At sa parehong paraan kung paano siya magmakaawa at nagsumamo kay Dave noon, nagmakaawa rin si Dave. Pero syempre ay hindi niya hinayaan na roon matapos ang lahat. Matapos ang lahat ng parusa ay pinakawalan din nila at pinalabas lamang na ang nasa likod ng pangyayari kay Dave ay ang dati nitong mga kakampi sa negosyo na nadamay sa pagbagsak nito. Lumapit si Silas at inalagay ang jacket nito sa balikat niya nang makitang nilalamig siya. You okay? I saw Renaya today. What happened? She blamed me for everything. Tumawa siya. As if she didn't start this. As if she didn't steal my husband first. Tiningnan niya si Silas na ang tingin naman ay nakatuon sa kanya. And you know what's scary? I didn't feel guilty. I felt
satisfied. Lumapit sa kanya si Silas at hinawakan ng kamay niya. At sa unang pagkakataon, nakitaan niya ng kakaibang emosyon ng mga mata ni Silas. Naroon ang pag-aalala at takot para sa kanya. Listen to me. I'm helping you get justice, not turn into someone else. This revenge is consuming you, Sarah. Tumaas ang kamay ni Silas upang haplusin ang mukha niya. Sarah, don't lose yourself. Kinabukasan mag-isa siyang nakaupo sa harap ng malaking salamin sa private suite niya. Nasa mesa ang mga dokumento, mga bank transfers, contracts, recorded conversations, letrato. Lahat ng ebidensya ay nasa harap niya ngayon. Lahat ng hawak niya laban kay Dave at Renaya. Inawakan niya ang kwenta sa leeg niya. Isang simpleng pendant na bigay ni Silas noong Christmas. Pumikit siya. Sarah, Aurelia. 2 pangalan, 1 kaluluwa. Naisip niyang sinabi sa kanya ni Silas. Para bang nakikita niya ulit ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. At dahil sa sinabi nitong iyon, naisip niyang ibaling muna sa iba ang atensyon niya. Tumahimik muna ang mundo niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng galit at paghihigante, pinili niyang huminto. Kahit sandali lang. Naglakad siya papunta sa isang maliit na cafe sa sulok ng lungsod. Doon niya inaabangan ang matagal niya nang gustong makita. Si Ina. Nakaupo ito sa may bintana. Hawak ang tasa ng kape at halatang pagod pero pilit nang umiti sa kausap sa phone. Hindi alam ni Ina na ilang metro lang ang layo niya na ang babaeng minsang tinuring nitong kapatid ay nakatayo na sa likuran lang nito. Huminga ng malalim si Ina. Tumayo naman si Ina na tila aalis na at bago pa magbago ang isip niya, lumapit siya. Bigla niya itong niyakap, mahigpit. Parang ayaw niya nang pakawalan. Napatigil si Ina. Naninigas ang katawan. Miss? Dahan-dahan itong humiwalay at tinitigan si Sarah ng mabuti. Kita sa mata nito ang pagtataka. Ang pagtitimbang sa mukha ng estrangherang yumakap sa kanya na parang matagal na silang magkakilala. Do I know you? Bahagya namang umiti si Sarah. Malungkot pero puno ng limbing. I'm glad you're okay. Napakunot ang noon ni Ina. What do you mean? Who are you? Saglit siyang natahimik. Maraming salitang gustong lumabas sa bibig niya. It's me, Sarah. You're Sarah. Iyon ang mga salitang gusto niyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Ngumiti lang siya. Please take care of yourself. At bago pa makapagtanong ulit si Ina, tumalikod na siya at umalis. Habang naglalakad palayo, naramdaman niyang parang may hinila sa dibdib niya. Parang may bahagi ng puso niyang muling nabuksan. Isang sugat na matagal niyang tinakpan. Pagbalik niya kay Silas, tahimik lamang siyang umupo sa passenger seat. Napansin ni Silas ang lungkot sa mga mata niya. Hey, mahinahon itong sabi. Would you like to eat outside tonight? Saglit siyang nag-isip, tsaka tumango. Sure. Dinala siya ni Silas sa isang kilalang restaurant. Malamlam ang ilaw. May live piano sa sulok at may mga kandilang nakapatong sa bawat mesa. Romantic, simple, malayo sa gulo ng mundo. Habang naghihintay ng pagkain, tahimik lang silang dalawa. Hanggang sa bigla niyang mapagtanto, matagal na pala siyang nakatitig kay Silas. Sa paraan ng paghawak nito sa baso, sa banayad nitong ngiti. At doon, unti-unting pumasok sa isip niya ang mga alaala. Kung paano siya nitong tinulungan at kahit na kailan ay hindi man lang nito pinabayaan. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang lahat ng iyon. Dahil masyado siyang abala sa galit at sa kagustuhan niyang gumante. Nawala siya sa sarili. Hindi niya nakita kung sino ang tunay na nandyan. Biglang napangiti siya. May kung anong humaplos sa kanyang puso. Gusto niyang yakapin si Silas at iparamdam dito kung gaano siya nagpapasalamat na dumating ito sa buhay niya. That was the moment she realized she had been longing for love all along. But in her desperate search, she lost her way, letting anger and bitterness take over.
She began to believe that love doesn't exist. Yet now, as she sits across from Silas, everything becomes clear. Love never disappeared. She simply wasn't looking in the right place. Pagkatapos ng dinner, dinala naman siya ni Silas sa rooftop ng isang high-rise building. Malamig ang hangin na tumama sa balat niya. Tahimik ang paligid. Sa itaas nila ay kumikisap ang mga bituin. Sabay silang umupo sa gilid, nakasandal sa railings. Matagal silang walang imik hanggang sa nagsalita siya. You know what? Huminga siya ng malalim. When I was falling down that cliff, I really thought it was the end of my life. Akala ko natapos ng lahat sa akin. Nagsumamo ako sa Diyos na sana'y iligtas niya ako pero alam kong hindi niya ako pinakinggan. Napatingin si Silas sa kanya. Everything went dark. I felt nothing but fear. Nilipat niya ang tingin sa langit. Then you suddenly came. Ikaw ang liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ko. Iniisip ko pa noon na isa kang anghel na pinadala sa akin ng Diyos. Didn't realize how much you helped me. How much you saved me. Dahan-dahan siyang humarap kay Silas. At ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kaswerte na merong ikaw sa buhay ko. Tahimik si Silas, pero kita naman sa mata nito ang emosyon. I was so busy destroying someone else, dagdag niya, that I almost destroyed myself. Hindi ko na na-appreciate na merong ikaw sa buhay ko. Inangat ni Silas ang kamay at marahang hinawakan ang pisngi niya. Tumingin siya sa mga mata nito. Sa lalim noon, wala siyang nakita kundi ang pag-aalala, pagmamahal at katapatan. Thank you for everything, Silas. He frowned. Why are you suddenly thanking me like that? Because I don't think you realize how much you saved me. You're the reason I'm still here. The reason I didn't give up when everything felt too heavy. You'll always be my reason. I wouldn't survive this world without you by my side. Unti-unti siyang lumapit hanggang sa tuluyan na nagtagpo ang labi nila. Punong-puno ng damdaming matagal nilang tinago. Paghiwalay nila, nanatili silang magkalapit ang noo. Pumikit siya at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa kabilang bansa naman, tahimik si Dave na nagmamaneho sa madilim na kalsada. Ilang araw na siyang halos hindi na natutulog. Wasak na ang negosyo niya. Isa-isang bumitaw ang mga investors. Nawawala ang mga koneksyon niya. At si Aurelia naman ay bigla na lang naging malamig sa kanya. Mailap na para bang isa lang itong multong dumaan lamang sa buhay niya. Isang sandali pa ay tumunog ang cellphone niya. At nang makita ang isa sa mga tauhan niyang tumawag, mabilis nang sinagot ito. Ano na? Pagod niyang tanong. Sir, may nalaman kami. Napakunot ang noo ni Dave. Speak. Huminga ng malalim ang lalaki. Sir, si Aurelia at si Sarah, iisa lang sila. Parang huminto ang mundo. Ano sinabi mo? Nanginginig ang boses niya. Confirmed na po. Yung mga medical records. Identity change pati plastic surgery. Siya po yun, sir. Si Sarah. At mukhang sinadya niya rin na ipaalam kung sino na talaga siya. Nanlamig ang buong katawan ni Dave. Para bang may bumagsak na mabigat sa dibdib niya. Hindi. Bulong ni Dave. At sir, lahat ng nangyari sa inyo, yung pangbubugbog, yung kidnapping incident, pati ang pagsabotahe sa negosyo, siya po ang nasa likod ng lahat. Namutla si Dave. Nanlaki ang mga mata niya habang unti-unting nag-uugnay ang lahat sa isip niya. Ang mga random na atake, ang sunod-sunod na malas, ang biglang pagkawala ng assets, ang paglapit ni Aurelia, si Sarah. Buhay si Sarah. Hindi ito namatay nung tinulak niya ito sa bangin. Sa halip, bumalik ito. Bilang ibang tao. Bilang bangungot. Putsch! Biglang kumabig ang manibela. Sir? Sigaw ng driver.
Pero huli na. Dahil sa pagkabigla ni Dave, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Nagkagulo sa loob ng sasakyan at sa isang iglap, bumangga siya sa pagkakataong yon, siya naman ang nahulog sa bangin. At bago pa tuluyang magdilim ang paningin ni Dave, isang pangalan lang umalingaw-ngaw sa utak niya, Sarah. Samantala, tuluyan na rin gumuho ang mundo ni Renaya dahil sa mga anomaly sa accounts, illegal transactions at mga dokumentong unti-unting lumabas, mabilis itong naaresto. Hindi ito nakapalag. Ang dating sosyal na babae, ngayon nakaposes na. Hinihila palabas ang kondo habang nagwawala. Hindi ako may kasalanan, sigaw nito. Pero walang nakinig. Ang dating Reyna, ngayon ay isang bilanggo. At sa loob ng malamig na selda, mag-isa itong umupo sa sulok. Iyakap ang sarili. Paulit-ulit na binubulong. Si Sarah. Buhay si Sarah. Nanginginig ito at tuluyan itong nabaliw sa takot. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Renaya at lalo na rin sa aksidenteng nangyari kay Dave. Naparusahan na sila tulad ng gusto niya. Simula pa lang pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawa na maging masaya. Kahit pa naparusahan na sila tulad ng gusto niya, hindi niya maintindihan kung bakit tila may puwang pa rin sa kanyang puso. At habang tumatagal ang titig niya sa kawalan, napagtanto niya na ang lahat ng ginagawa niya ay tila wala ring silbi sa huli. Napagtanto niya na tulad ni Dave, naging masama siya. Mas naging masahol pa. Sarah, mahinang tawag ni Silas. Hindi naman agad siya humarap. It's over, sabi niya. Alam na niya. Lumapit si Silas. You planned this. Tumango siya. Every step. He knows that I'm Sarah. Pinaalam ko sa kanilang lahat kung sino ako. Bumaling siya kay Silas. Ang mga mata niya ay puno ng tagumpay. Naranasan niya ang lahat ng sakit na dinanas ko. Pero bakit ganito? Bakit hindi ko magawa na maging masaya ng lubos? Gayong ito naman ang gusto ko simula pa lang. Humaba ang katahimikan bago muling nagsalita si Silas na mas mababang tinig. Do you know why I first agreed to help you? Tanong nito na hindi niya masagot. At first, I intended to use you to get revenge on Dave. Yes, he's my brother. Technically. But I never considered him my family. He hurt you. And I thought helping you would make things right. But somewhere along the way, my desire for revenge faded. I realized all I really wanted was to help you, to be with you, to make sure you were safe, and to make sure you didn't lose yourself completely to your anger. Silas, I fell in love with you when you were still Sarah. Patuloy pa ni Silas. Ang mga salita ay puno ng tapat na damdamin. And even more, when you became Aurelia. But, to be honest, mas minahal kita bilang Sarah. Hindi bilang Aurelia na puno ng puotong puso. Because Sarah was strong. Even when the world tried to break her. Even when you suffered. You never gave up. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ang mga matang nagliliwanag ng pinagsamang takot at lungkot. I didn't realize. You let anger consume you, sabi nito. I let it happen too. Because I thought you needed it to survive. But I regret letting your anger take over. I never regretted helping you. Not for a second. But I wish I could have protected you. From yourself as well. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Silas na puno ng pag-aalala at tapat na pagmamahal. Unti-unti niyang naalala ang lahat. Ang paghihigante, ang lahat ng kanyang planong mabuti, at lahat ng sakit na binuhos niya sa buhay ni Dave. Ngunit sa kabila ng lahat, napagtanto niya na wala na itong saysay. Ang galit at paghihigante nagpabago sa kanya. Naging dahilan para maging masama siya. Parang lumampas pa siya sa lahat ng ginawa ni Dave sa kanya.
Napagtanto niya na hindi ito ang tunay na pakikibaka, kundi ang tadhana na nagturo sa kanila ng leksyon. Dave is in a critical condition now. Patuloy ni Silas. It was never your intention. I know. You only wanted to reveal yourself. But things spiraled out of control. Renaya is in prison, and it seems fate has dealt them their own hell. Your revenge is no longer necessary. I got lost, Silas. Mahinang sambit niya. I was consumed by anger. I didn't even notice you. Didn't you see standing right beside me all along? I didn't acknowledge what I was feeling for you. Hinawakan ni Silas ang kamay niya. It's okay. You've been through so much. And now, it's time to let go. Let yourself heal. Let me be here for you. Dahan-dahan siyang yumuko at niyakap si Silas ang mahigpit. Thank you for everything. I'll finally stop this revenge. I'll rebuild myself. And I'll try to be worthy of your love. You already are worthy. You just need to see it for yourself. And I'll be here. Always. Nanatili siya sa yakap. Unti-unting binalik ang katahimikan sa kanyang puso na para bang ang bawat sugat, bawat galit at bawat luha ay unti-unting napalitan ng pag-asa at pagmamahal na tunay. Sa wakas, naramdaman niya na maaari na siyang muling maniwala sa pag-ibig. Hindi sa galit, hindi sa paghihigante, kundi sa tunay na tahimik na pagmamahal na matagal niya nang hinintay. Matapos ang lahat ng iyon, naisip ni Sarah na kalimutan na ang lahat. Muli niyang hinarap ang mundo bilang si Sarah at hindi bilang si Aurelia na punong-puno ng galit at paghihigante. I'm so glad you're okay, sabi niya habang yakap-yakap si Ina na wala namang tigil sa pag-iyak. I can't believe you're here. I thought I lost you forever. Masaya ako nagbalik ka, Sarah. Umiiyak pa rin na sabi ni Ina. Nagbalik na ako at kahit kailan na hindi na ulit ako mawawala. Sobrang laki ng pasasalamat ni Ina kay Silas at Leon na promotekta sa kanilang dalawa. Kaya muli silang nagkasama at noon lang niya naramdaman ang tunay na kaligayahan. Ilang linggo matapos ang lahat ng iyon, kasama niya si Ina na pumunta sila kay Renaya sa kulungan. Hindi para manggulo, pero para magbigay ng kapatawaran. I finally decided to let go of my anger, simula niya. But don't think that means you're free. You will still pay for everything. Every lie, every betrayal. You will feel the consequences in every moment of your sentence. I want you to truly regret everything you did, Renaya. Umiyak lamang sa takot at pagsisisi si Renaya. Hindi na ito makapagsalita. Alam na Renaya na ito na ang ending at kaparusahan niya sa nagawa noon. Habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone niya. He's awake. Agad silang nagtungo sa ospital at doon ay nakahiga si Dave, half paralyzed. Nakahiga na lamang sa kama at halos hindi makagalaw ang katawan. Hindi na rin ito makapagsalita dahil sa lala ng trahedya. I hope you feel the weight of everything you've done. Wika niya. I could have done more. But this is enough. You will live with this. And that should be your lesson. Si Dave naman ay hindi na makagalaw ang katawan. Tanging ang ulo lamang ay tumango ng mahina. At naramdaman niyang wala nang puwang sa loob niya para sa galit. Dahil lahat ng kanyang yaman, lahat ng kanyang kapangyarihan, at lahat ng kontrol, nawala na. At ito ang parusa niya sa lahat ng nagawa. Paglabas sila sa silid, lumingon si Sarah kay Silas, ang lalaking palaging nariyan, ang taong naging kaniyang sandigan sa bawat hakbang. Nakatingin lamang sa kanya na may pagmamahal at katiyakan. I can finally move forward now, bulong niya. No more revenge. No more anger. I want to live. I want to live for us. For what we can have together. Lumapit sa kanya si Silas at niyakap siya ng mahigpit.
At ang inat ng yakap nito ay para bang nagsasabi ng lahat ng walang salitang pangako. I will never let anything hurt you again. Pangako ni Silas. You deserve peace, happiness, and love. And I will make sure you have all of that. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!